Magandang araw mga bata! Tayo ngayon ay nasa ika-4 na linggo ng pag-aaral sa Mathematics. Kanina tinalakay natin ang pagpapakita, pagtukoy at paghahambing ng mga fractions kung ito ba ay nabibilang sa magkatumbas o equivalent fractions. Ngayon babalikan natin kung paano nga natin ito hinahanap. Narito ngayon sa aking whiteboard ang dalawang klase ng larawan na nagpapakita ng fractions na 1/3 at 2/6. Paano nga ulit natin nakuha ang 1/3? 1 dahil isang bahagi ang nakashade at 3 naman dahil hinati sa 3. Kaya yung initimang bahagi na yan ay 1/3. Ito naman ay 2/6. Saan nakuha ang 2? Dahil dalawa ang bahagi na may shade natin. 6 ang denominator dahil 6 ang hati. Kung susuriin mong mabuti ang initimang bahagi ng 1/3 at initimang bahagi ng 2/6, anong masasabi mo? Magkasing laki ba sila? Oo, magkasing laki lang ang 1/3 at 2/6. Ang kinaiba lang nila, ang 1/3 ang hati niya ay 3. Samantalang ang 2/6, ang hati niya naman ay 6. Subalit, kung tititigan mong mabuti, ang initimang bahagi ng dalawang fractions na ito, magkasing laki lang. Kaya ang tawag natin sa magkasing laki o magkatumbas na bahagi na yan, kahit na iba pa ang hati nila, ang tawag natin dito mga bata ay equivalent fractions. O sa Tagalog ay magkatumbas na fraction. Bukod sa larawan na siyang magpapakita kung equivalent fractions nga ba sila, gagamit tayo ng cross multiplication. So, ang turo ko sa inyo, mula sa denominator ng isang fraction, imumultiply sa kabilang numerator. Ano ang product nito? Tama, yan ay 6. Dito naman tayo sa kabilang fraction, ang denominator nito, imultiply sa kabilang numerator. 3 times 2, ano ang magiging product natin? 6 din. So, dito, nagpapatunay lang na magkasing laki talaga ang 1/3 at 2/6. Bukod sa pagsusuri sa laki mula sa larawan na nakikita mo, pwede mong patunayan ito sa tulong ng cross multiplication. Kapag pareho ang product na lumabas mula sa cross multiplication, yan ay equivalent fraction. O sige nga, subukan pa natin na iba pang mga halimbawa na ipapakita ko. Tukuyin mo kung ito ba'y equivalent fraction. O ngayon, narito ang dalawang pares ng fractions na gusto kong suriin mo kung ito pa ay equivalent or magkatumbas sa isa't isa. Unahin natin itong may larawan. So dito, ang naka-shade na bahagi ay 4/8. 4 ang may shade, 8 ang hati. Ito naman ay 2/4. 2 ang may shade, 4 ang hati. Kung tititigan mong mabuti ang laki ng larawang ito, masasabi mo bang equivalent fraction sila? Tama, sila ay equal sa isa't isa. Kaya itong 4/8 at 2/4 ay equivalent fractions o magkatumbas na fractions. O, i-check nga natin kung talagang equivalent or magkatumbas na fractions sila. I-multiply nga natin ang 4 times 4. Tama, yan ay 16. At ang 8 times 2, anong makukuha natin? Tama, 16 din. So, ang resulta ng cross multiplication ng 4/8 at 2/4 ay magkapareho. Kaya, nakatitiyakan na ito ay equivalent fractions. O paano kapag wala namang larawan na nag-represent gaya ng 3/7 at 6/9? O sige nga, subukan mong i-cross multiply ang dalawang fractions na to at sabihin mo sa akin kung sila ba'y equivalent fractions. Kung ang sagot mo ay hindi, tama ka. Bakit? Gamitin natin ng cross multiplication. 9 times 3, ang sagot ay 27. Samantalang ang 7 times 6, ang sagot ay 42. So, hindi sila equal. Hindi equal ang sagot. Dahil hindi sila equal, hindi siya equivalent fractions.
So, sa tulong ng cross multiplication, masasabi natin kung ang fractions ba ay equivalent sa isa't isa. O, paano naman natin maibibigay ang ka-equivalent fractions ng isang given fraction? Subukan natin sa kasunod na halimbawa. Narito ngayon ang fraction na 2/5. Ang gusto ko lang alamin mo ay kung ano-ano nga ba yung mga maaaring equivalent fractions ng 2/5. Ngayon, gaya ng tinalakay natin kaninang umaga, para maitumbas o mailista natin ano yung mga katumbas na fractions ng isang fraction ay kailangan i-multiply natin ang numerator at denominator nito sa magkaparehong bilang. So, halimbawa, ang 2/5 ay i-multiply ko sa fractions na 2/2, parehong numerator at denominator. Ano ang makukuha nating sagot dito? Tama. Yan ay 4/10. So, ibig sabihin, ang 2/5 daw ay ka-equivalent fraction ng 4/10. O, sige, patunayan nga natin gamit ang cross multiplication. 10 times 2 ay 20. Samantalang ang 5 times 4 ay 20 din. O, diba? Tama nga na ang 2/5 ay 4/10 ay equivalent fraction sa isa't isa. O, subukan naman natin dito sa panibagong 2/5 ulit. O, sige, subukan natin ang numerator at denominator na 4. O, sige nga, multiply mo to sa isa't isa. O, i-check nga natin kung pareho tayo ng sagot. 2 times 4 ay 8. 5 times 4 ay 20. O, ngayon, i-check natin kung ang 2/5 at 8/20 ay equivalent fractions. So, ilista natin dito gamit ang cross multiplication. O, unahin natin dito, 20 times 2. Tama, yan ay 40. Ano naman ang 5 times 8? Tama ulit, 4. Kitang-kita, di ba? Pareho ang lumabas na sagot. So, ibig sabihin, tama nga ng 2/5 at 8/20 ay equivalent sa isa't isa. Ngayon, itong tatlong fractions na to, 2/5, 4/10, at 8/20 ay equivalent fractions sa isa't isa. So, magkakaparehong bahagi lang ang 2/5, 4/10 at 8/20. At natukoy natin yan sa paraan na kung saan ibinigay natin ang parehong numerator at denominators at minultiply natin ito sa 2/5. So, ganun lang kasimple kung paano natin ililista ang maaaring equivalent fraction ng 2/5. O ngayon, sana ay naliwanagan ka na sa aralin natin sa araw na to. Ngayon, kung meron ka pang gustong linawin sa mga tinalakay natin, pwede mo pang balik-balikan ang video na to. So, hanggang sa muling mga bata, maraming salamat.